So mga ka-chibi, bago tayo magsimula, hinihiling ko lang po sana maging disente tayo sa ating pagkokomento, lalong-lalo na sa topic natin ngayon, no? Kasi itong topic natin na to ay hindi siya actually galing sa Roman Catholic devotee. Ito ay nanggaling sa mga kapatid natin mula sa Iglesia Filipina Independiente or mas kilala bilang Aglipayan. Alam ko merong mga iba na mapapa-question dito, pero ginagalang natin ang kanilang devotion at ito ay kwento rin ng himala on their side. Okay? Kasi dilingid sa kaalaman siguro ninyo na ang ating Pilipinas or ang ating bansa ay tinatawag na Pueblo Amante de Maria, no? Or ang bansa nagmamahal kay Maria or kay Mama Mary, no? Kaya nga maraming mga images si Mama Mary dito sa Pilipinas na nakatitle sa kanya ang town, no? And marami rin tayong mga kwento ng himala. For example, yung bato or image ng Virgin Mary na nagpakita sa isang bato or nagprint sa isang bato na makikita sa Catanduanes, no? I-discuss natin yan sa mga susunod pa nating Tuesday kwentuhan. And also, meron rin yung pinakakilalang print na walang makadiscover kung sinong gumawa at sinasabing si Lord ang gumawa. Walang iba kundi ang Our Lady of Guadalupe, no? Na hindi siya man-made, kung hindi created by the Lord. Kasi ito yung print ng Virgin Mary na makikita sa tilma na hanggang ngayon ay well-preserved nasa altar sa Mexico. Ano pa ba? Marami tayong mga images ng Virgin Mary na hindi siya from the apparition itself, yung nagpakita si Virgin Mary at nagbigay ng message. Bagkus, may mga images ni ng Mahal na Birheng Maria na nagpiprint sa isang bagay or sa isang kahoy o kaya bato. Isa sa mga kwento natin ngayon ay for sure familiar kayo sa image na ipapakita ko sa inyo. Itong image na to ay sinasabing may image ng Virgin Mary sa may taas na part. Kahoy to, chop of wood lang to, pero makita nyo meron siyang parang maaninagang kayong kulay itim na outline dyan sa taas. Diba? Mapapa-question kayo, actually nakita ko na to in person. Pero hindi mo siya maaninagan mula sa kung nasaan kayo. Pero ang sabi nila, pag tinignan nyo maigi yung kahoy, maaninagan nyo yung mukha niya. So, what's up mga ka-chibi? Ako nga pala inyong Kuya Chibi, Kuya Rafa, and welcome sa The Pilgrim's Vlog, mga kwento ng himala. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon at ang topic natin ngayong araw ay ang isa sa mga title ng Virgin Mary na kinikilala ng mga Aglipayano. No, ito ay ang kwento ng Birheng Mariang Maulawin o ang Nuestra Señora de Maulawin. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, hindi pa nakafollow, please do like, subscribe, and share this video para updated rin kayo sa ating mga every Tuesday na kwentuhan at every Friday nating pilgrimage, no, sa iba't ibang mga simbahan. So ito nga ang kwento natin, medyo questionable siya, no, actually sa Catholic side, hindi to ina-acknowledge ng Catholic side, pero sa Aglipayan side kasi ito ang pinaka patrona nila. No, katunayan may feast day itong sarili na itinalaga para dito sa specific title na to ng Virgin Mary. Wala ako mahanap na record na may apparition na naganap. Pero ang nakita kong record ay yung kwento paano ito nakita. Sabi kasi may isang grupo na magtotroso na pumunta ngayon sa Hala-Hala sa Rizal. Kasi sa Hala-Hala guys, sa Rizal, specifically sa Rizal part at dugtong mo na rin yung Laguna, mapuno pa tong lugar na to.
Pati dati kasi, ang pangunahing pangkabuhayan talaga ay pagtotroso. Ngayon kasi pinagbawal na. Kasi syempre, pinapangalagaan na natin, of course, yung nature at yung pagkawala ng mga puno. At pagprotekta na rin sa likas yaman natin. Ngayon, yun yung dating pangunahing source of income. Ito ay naganap taong 1910. So, napakatagal na. Napakatagal na ng pangyayaring yun. So, ang sabi, ngayon, dinala nila tong mga kahoy na ito mula Hala-Hala patungong Santa Cruz sa Laguna. Medyo malayo, no? Medyo malayo. And ang sabi nila, itong kahoy na to ay baluktot. So ngayon, dapat kasi gagawin itong halige ng kulungan ng mga baka. Pero dahil nga baluktot na siya, ginawa na lang siyang tukod para sa inuman ng mga baka. Ngayon, nilagari nila to. Nilagari nila, no? So, typical, pag nilagari mo naman kahoy, talagang matigas. Pero ang sabi nila, sobrang tigas daw nito. At dahilan doon ay naputol yung lagaring ginagamit dito. Pero habang nilalagari daw tong kahoy na to, nagulat yung naglalagari na biglang lumambot yung kahoy, no? At ang description nga nila, kasing lambot ito ng katawan ng puno ng saging, no? Kung siguro alam niyo naman kung gaano kalambot ang yung katawan ng puno ng saging. Dito natin tinutusok yung mga hotdog tuwing handaan. Batang 90s for sure, alam niyo yun, no? Na pag may handaan nung dati, kinakat siya sa gitna, pas tinataob ganun sa lamesa, pas tinutusukan siya ng mga hotdog na may marshmallow. Ganun siya kalambot, hindi mo na kailangan lagariin yon. O siguro kailangan mo na itak ganun, pero hindi siya yung pepwersahin mo ng lagaring ginagamit sa mga kahoy na matitigas. And knowing, eto maulawin, eto ay Mulawi guys, Mulawi wood pala. Matigas to, naputol yung panlagari, then nung kumuha na sila ng panlagari, biglang lumambot ng ganong kalambot. So, na-curious ngayon etong naglalagari, anong meron dun sa kahoy. Nagulat ang lahat ng pag-check nila dun sa kahoy, may image ng Virgin Mary at ng sanggol ng baby Jesus, no? May papakita ko sa inyo mga picture dyan ng close-up picture nito na maaninagan mo parang kandong-kandong nga naman ng Virgin Mary and Jesus Christ. No, ngayon, nagputol pa uli sila ng mga ilang chops. Ngayon, yung mismong naglalagari, kinuha niya yung unang putol, din yung mga sumunod na putol, pinamigay niya dun sa mga devotees na first witness nitong pangyayaring ito. Ngayon, itong unang chop ng kahoy na to ay dinambana muna sa ang sabi nila sa isang kapilya, pero ang sabi ng ibang counts is dinambana to sa kapilya na Kalaan para sa Santo Sepulcro. Ngayon, dahil sa pangyayaring ito, taong 1913 ay actually nagpagawa sila ng isang simbahan, ng isang sanctuaryo kung tawagin, na nakalaan para dito. At taong 1913 ay isinapublic na nila itong simbahan na ito, na pinangunahan naman ng kanilang pinaka-founder ng Aglipayan, which is Obispo Maximo Gregorio Aglipay. Siya yung unang nagmisa at nagbasbas dito sa image na to at kinilala bilang Birheng Mariang Maulawin, no? So ito yung yung storyline niya, paano siya nakuha. Ngayon, ano ba yung attributes na miracle tungkol dito bukod dun sa kahoy na biglang lumambot at dun sa image na biglang nakita dun sa mismong kahoy? Ang sabi ay may ibang counts na nakita daw itong kahoy na to na lumiliwanag. At marami rin daw nakakita. Iyon daw ay nangyari taong 1911. No, hindi ko makita yung iba pang story noon.
Pero ang nabasa ko ay yun yung isa sa miracle niya, lumiwanag daw yung kahoy na maraming naging witness dahilan kung bakit ito dinadagsa sa Santa Cruz sa Laguna. Actually guys, dun sa Hala-Hala daw sa Rizal, or Hala-Hala Rizal yata, or pero ang sabi kasi Mount Sembrano, so baka yun, isang location lang. May isang kapilya doon na kung tawagin nila ay banal na lugar, no. Ito ay inaakyat ng mga devotee ng Birheng Mariang Maulawin. May isang chapel doon na ginawa sila na doon daw sa mismong chapel na yun ay yung location kung saan na nakatanim yung puno. So yung isang chop nung kahoy ng Birheng Maulawin ay doon nakalagak sa chapel na to. Every Holy Week, inaakyat to ng mga devotee. Kumbaga, ang version na nakikita ko sa kanya, kung yung ibang mga devotee na umaakyat ng Mount Banahaw tuwing Holy Week para sa pagpipilgrimage, kasi yung iba doon, di ba, nag-aanting-anting, doon pumupunta. Dito naman sa Aglipayan side, since doon nakita yung image ng Virgin Mary, doon sila umaakyat para mag-venerate or magbigay pugay doon sa Birheng Mariang Maulawin. Ngayon, yung isang chop nito ay makikita daw sa Marikina. Kasi sa Marikina guys, marami rin dyang aglipayan. Katunayan yung aglipayan dyan, di nalalayo ang simbahan niya sa simbahan ng Nuestra Señora de los Desamparados na Marikina. Ang simbahan dyan ay alam ko kay Santo Niño ng Aglipay. Pero hindi ko sure kung doon nakalagak mismo yung Birheng Mariang Maulawin or may iba pang simbahan. Yun yung aalamin ko siguro for soon, no. Pero ito kasing tinatakal natin ngayon is yung simbahan na makikita ninyo sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon, up until now, yun rin, yung simbahan na yun ay malapit sa simbahan ng Romano Katoliko. Ang simbahan nila ay sa left side ay yung sa Santo Sepulcro, yung sa right side naman yung para sa Birheng Mariang Maulawin. Pag tiningnan nyo siya actually, kung ikaw ay isang Catholic, Roman Catholic tulad ko, mapagkakamalan mo siyang adoration chapel kasi nasa gilid siya. Pero Birheng Mariang Maulawin yun kasi madi-differentiate mo kasi yung pinaka bilog niya, kung ang monstrance ay bilog, siya kasi medyo hindi siya bilog na bilog kasi naka-form siya dun sa kahoy, although meron siyang rays. And yung side na yon, meron siyang gallery ng mga pangyayari doon sa simbahan na yon. At makikita nyo sa stained glass ng mismong simbahan nila yung history ng kung paano nakita yung or na-discover yung kahoy na to ng Birheng Mariang Maulawin. Ngayon, every June 4 ay pinaparangalan itong Birheng Mariang Maulawin. So nagkakaroon ng misa, nagpo-procession din, nagkakaroon rin ng nobinaryo. Katunayan, yung istorya ng Birheng Mariang Maulawin ay makikita siya sa nobinaryo na itinala noong 1921. Yun, makikita siya sa novena ng 1921 para sa Birheng Maulawin ng Katagalugan na pintakasin ng Iglesia Filipina Independiente sa Santa Cruz, Laguna, Katagalugang Tagalog, or Novena to the Virgin of Maulawin of Katagalugan, who is recognized as patroness by the Philippine Independent Church in Santa Cruz, Laguna. So ganun nila pinapahalagahan ito. Katunayan guys, may nakita pa nga akong mga accounts na may fluvial procession din silang hineheld para dito sa Birheng Mariang Maulawin. Nagkakaroon din ng procession nga, nagkakaroon ng parang dalaw patron kung tawagin. Meron nga ako naalala before na since ito yung pinakapintakasin nila is nag-join together yung Aglipayan pati Roman Catholic. Ang dala ng Roman Catholic ay ang turumba at ang dala nila ay yung Birheng Mariang Maulawin. Yun, no, yun minsan sinasama nila yun sa mga ganong klase ng events.
dahil ito yung pinakakinikilalang image ng Virgin Mary ng mga Aglipayanos. Maraming title ang Virgin Mary sa side ng Aglipayanos at pinipinta kasi si ang mahal na Birheng Maria sa kanilang religion. No, same way as kung paano itrato ng mga Roman Catholic ang mahal na Birheng Maria. Meron rin silang special side at altar na nakalaan para sa Virgin Mary. And actually, sa pag-pilgrimage ko rin sa iba't ibang lugar like Cavite, meron pati Bulacan, meron dyan mga simbahan na nakalaan sa Virgin Mary na iba lang nga yung title, no? So, pero same thing, same yung rito nila, iba lang yung nag-held nung mass kasi hindi nga siya from the Roman Catholic side. Sa kanila naman, may sarili silang pare at sarili ring obispo. So, ayun nga, yun lang yung maikling kwento ng Birheng Mariang Maulawin. Ito ay napunta na natin. 2 times ko na ata napuntahan to. Pinaka-last ay yung kasama ko, yung kaibigan ko si Leia. Pero ito ay dahil nung piyesta ni San Antonio, galing kami ng pila, sumakay kami ng bus pa uwi. At yung terminal ng bus ay nasa Santa Cruz, Laguna. Kaya sabi ko, pasyal na rin kita dun sa simbahan na yun para lang makita mo. So yun, nakita na niya rin yun. First time pumunta ako dun is nung nag-pilgrimage din ako sa Laguna. Then, yun yung first encounter ko. And visible siya. Although hindi ko siya makita in person na yung harap-harap talaga. Kasi yung altar niya medyo mataas din ng onte at may salamin. Kaya siguro maaninagan nyo ng very light. Pero may mga picture naman online na available para makita nyo siya ng close up. No? And again, ito ay kinikilan ng Aglipayan side pero hindi ng Roman Catholic side. So, walang say dyan ang Roman Catholic with regards kung ito ba ay legit or hindi. Kaya hindi na to pumasok sa investigation ng Roman Catholic side. Pero ito ay legit side sa Aglipayan. So, kung ikaw isang Aglipayan, yun, pwede mo siyang puntahan sa Santa Cruz sa Laguna. Hindi ko lang sure kung accessible siya 24 hours. Pero one thing is for sure, pwede nyo siyang i-access doon nga sa gilid ng simbahan. Yun ay pinatayo para sa kanyang karangalan. And if I'm not mistaken, yung mismong simbahan na yun ay dineklara bilang dambana na nakalaan sa Birheng Mariang Maulawin. So, yun lang guys. So, hope nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayon. And again, please maging sensitive tayo enough sa pagko-comment about sa faith ng iba nating mga kapatid at kaibigan. And kung meron kayong mga kwento na kaparehas din ng kwento natin ngayon, pwede nyo siya sa akin i-chat, i-message sa ating YT channel. Pwede nyo ako i-chat sa Facebook channel natin or sa mismong Facebook ko para maikwento natin siya sa mga next Tuesdays. So again, thank you so much guys sa inyong pakikinig. Again, please do hit subscribe, like, and share button para updated ang iba pa natin mga kachibi at ating yung iba pang mga kapanalig. Again, thank you so much guys. Kita-kits ulit sa ating next pilgrimage. Bye-bye!